Mga bagong kagamitan pandigma ng Pilipinas na magtatanggol sa mga soberanya nito at mga teritoryo sa West Philippine Sea. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. natupad na ang pangako nito sa magsasaka. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Mga bagong kagamitan pandigma ng atin Armed Forces of the Philippines na ipagtanggol ang atin soberanya sa West Philippine Sea at ang atin mga teritoryo na pilit inaangkinan ng China ang ilan sa mga eksklusibong economic zone ng bansa sa West Philippine Sea at hinaharas pa nga ang atin mga barko at ang atin mga mangingisdang Pilipino. Ito mga kababayan, ang mga bagong kagamitan na ito. Bilang sa mga nakuha ng ating Armed Forces of the Philippines, ang FA-50 Fighting Eagle. Ito ay isang uri ng light combat aircraft na nagmula sa South Korea. Ito ay umano ay kakayahang magdala ng iba't ibang uri ng armas at mga kagamitan para sa air-to-air, air-to-ground combat. Ang kakayahan na magdala ng armas ng FA-50 ay may kakayahang magdala ng iba't ibang uri ng armas kabilang ang air-to-air missile, air-to-surface missile at bomb. Ito rin ay may 20mm automatic cannon. Ayon pa nga umano, ang FA-50 ay kaya mag-maximum na bilis na 1,837 km at maaaring lumipad sa maximum na altitude na 40,500 meters. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang FA-50 Fighting Eagle ay nasaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung gaano ito kahusay dahil si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo ay sumakay dito at nasaksihan kung gaano kabilis patakbuhin ang FA-50 Fighting Eagle. Dagdag pa nga umano rito, ang FA-50 ay may modernong avionics flight control system. Ito rin umano ay may capability para sa beyond visual range combat. Dahil sa galing at bilis ng FA-50 nito, ang ating Philippine Air Force ay bumili ng 12 FA-50 na local na version ng FA-50 mula sa South Korea bilang bahagi ng kanilang modernization program. Ang mga ito ay ginagamit para sa air-to-air, air-to-ground combat, pati na rin para sa training ng mga piloto. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ayon pa kay Secretary Gilberto Teodoro Jr., magdadagdag pa ito ng karagdagan mga fighter jet para ipagtanggol ang atin mga teritoryo sa West Philippine Sea. Katulad ngayon, nagiging agresibo na ang aksyon ng China, kaya mas kailangan na ng bansang Pilipinas ng karagdagang mga kagamitan. Isa din umano sa mga nakuha ng ating Armed Forces of the Philippines ang multi-purpose attack craft. Ito ay isang mabilis na patrol boat na ginagamit ng ating Philippine Navy. Ayon pa dito ay may kakayahan na magdala ng mga missile at ibang armas. Kabilang pa umano dito ang machine gun, grenade launcher at missile. Ang ilan sa mga impact ng Pilipinas ay may kakayahan mag-launch ng Spike Air Surface-to-Surface missile. At ayon pa nga umano, ang multi-purpose attack craft ay mabilis at maaring umabot umano ito sa maximum na bilis na 45 knots. Ito ay may haba na 17 meters at maaring magdala na hanggang 16 na tao. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang iba sa mga multi-purpose attack craft ay nasa West Philippine Sea. Nagpapatrolya ito at binabantayan ng ating mga teritoryo. Ilang bansang China ay hindi pa rin tumitigil sa mga pang-aangkin nito sa ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaya napakalaking bagay na may magaganitong kagamitan ang ating Armed Forces of the Philippines para mapabilis ang pagresponde nito sa mga nangangailangan ng tulong. Lalo na ngayon, patuloy pa rin na panghaharas ng mga barko ng China, lalo na sa ating mga mangingisdang Pilipino na nangingisda sa West Philippine Sea. At ayon pa nga umano, ang Philippine Navy ay mayroong ilang impact na ginagamit para sa iba't ibang mga misyon. Ang mga ito ay ginagamit din para sa territorial defense at counter-terrorism operation, lalo na sa West Philippine Sea. Sa iba pang mga balita, marami sa ating mga kababayan ang hindi naniniwala sa kakayahan ng ating mahal na Pangulo. Ito mga kababayan, kailangan mapanood ito ng lahat nating mga kababayan
na walang ibang alam kundi bantayan ng ating mahal na Pangulo at siraan pa sa kanyang mga ginagawa, lalo na ang paglakad nito sa iba't ibang mga bansa. Eto mga kababayan, ang patunay na talagang may ginagawa ang ating mahal na Pangulo, lalo-lalo na ngayon. Ang tinatawag natin na Market Road ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay natupad na nang maupo na si Pangulong Ferdinand Marcos. Isa kaagad yung nakita niya ay ang problema ng ating mga magsasaka, kung paano mapapadali ang pagdala nito ng mga kanilang mga produkto sa mga market. Ayon pa nga dito na kumpleto na umano ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang higit sa kalahati ng Farm to Market Road. Target nito sa ilalim ng Farm to Market Road Network Program. Ayon pa nga sa ating mahal na Pangulo, matapos ang 1.5 taon sa kanyang panunungkulan, natapos ng kanyang administrasyon ang 51% o 67,328.92 kilometro na target na 131,410.66 kilometro na itinakda sa ilalim ng Farm to Market Road Network Program ng gobyerno. Ayon pa sa Pangulo, katumbas nito na humigit kumulang 32 na bisis na paglalakbay mula Apari hanggang Hulo. Dayon pa nga umano, ito ay isang testamento sa laki ng accomplishment ng gobyerno. Ito ay isang inisyatiba lamang na may kinalaman sa agrikultura. Ito ay isang koneksyon sa pagitan ng lahat ng iba't ibang komunidad. Ngunit siyempre, ang pangunahing layunin nito ay upang konekta ang mga merkado at ang mga producer sa ating mga sektor na agrikultura. Grabe pala talaga mga kababayan, no? Ang talino ng ating mahal na Pangulo. So ayan po mga kababayan, sa mga nagtatanong na wala daw umano ginagawa ang ating mahal na Pangulo. So panoorin po natin na ito at i-share siyempre mga kababayan para mas alam ng ating mga ibang mga kababayan na hindi alam ito. At ayon pa nga umano, tinitiyak din ng Pangulo sa lahat ng mga Pilipino na magpapatuloy ang administrasyon hanggang sa makumplito ang target na 131,410.66 kilometro bago matapos ang administrasyon na patuloy. Well, better more. Kasalukuyan kaming nag-workshop para sa mga staff namin para maging maayos ang patakbo ng aking opisina. Habang kami nagtatrabaho, lumabas ang mga ibang at ibang resulta sa mga achievement report, performance report tungkol sa mga iba't ibang sektor na ating ginagawa. Unahin ko yung sa Farm to Market Road. I am happy to share significant updates sa ating Farm to Market Road Network Program. Ang ating dapat maging target is 131,410.66 kilometers sa 6 na taon. Maaari ko na mai-report na 51% of that nabuo na natin. We have built 67,328.92 kilometers. Katumbas nito na paratang pabalik-balik mula Apari hanggang Hulo ng 32 times. Kaya't mahaba-haba po ito. It is a testament to the magnitude of the accomplishment of the government. It is not an initiative only to do with agriculture. It is a connection between all the different communities. But of course, its main purpose is to connect the markets and the producers sa ating mga agricultural sectors lalo. Patuloy naman namin gagawin ito. Mukhang mabubuo naman natin yung ating 131,410 kilometers at nakapag 51% na tayo. At patuloy naman natin gagawin ito. So we will continue to build better more. Trupang Hilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share.